Sa mata ng buong barangay sa San Roque, si Grace Beltran ang naging pambato ng kanilang lugar. Panganay sa 3 anak ni Rosenda at Alvin. Si Grace ay kilala bilang tahimik, matyaga at ambisyosang dalaga. Hindi siya nagtapos ng kolehiyo, ngunit hindi rin siya naging pabigat. Sa murang edad, nagsimula na siyang magtrabaho sa bayan. Nagserbisyo sa mga karinderya, naglabas sa mga kapitbahay, at nagbenta ng kakanin sa palengke. Dahil sa kanyang pagsusumikap, nakuha niya ang atensyon ng isang kaibigang nag-alok ng oportunidad para makapagtrabaho sa abroad. Gusto mo bang magtrabaho sa abroad bilang housemaid? Sabi nito. Pero malaki naman ang kita. Dobling sipag lang ang kailangan. Hindi ito pinalampas ni Grace. Sa tulong ng ipon at sa konting utang sa kakilala, ay nagproseso siya ng mga papeles sa isang ahensyang inirekomenda ng kaibigan. Ilang linggo lang ang lumipas, ay bigla na lamang siyang may tiket na papuntang gitnang silangan. Nang umalis si Grace, inabot ng halos buong barangay ang kanilang pamamaalam sa terminal. Si Rosenda, na halos maiyak sa tuwa, ay hindi na mapakali sa tuwing may bagong tawag o mensahe mula sa anak. Sa ilang buwan pa lamang ang nakalipas, ay nagpadala na kaagad ang kanyang anak. Pera, tsokolate, imported na lotion, at pati na rin cellphone. Hindi pa man nagtatagal sa trabaho si Grace, ay nagpamudmud na kaagad si Rosenda ng mga padala niya sa kanilang mga kamag-anak. Ngunit hindi ito nagtagal. Nang makatanggap si Rosenda ng ika-4 na padala, dito na nagsimula ang pagbabago. Ipinamalita niya ito sa mga kapitbahay na para bang siya na ang pinakamayaman sa buong barangay. Alam mo, Karen? Sabay pitik ni Rosenda ng kanyang buhok habang kausap ang kanilang kapitbahay. Iba talaga kapag may anak kang marunong sa buhay. Hindi tulad ng iba riyan. Nasa bahay lang. Walang ginagawa. Yung anak ko, tulyar-tulyar ang kinikita. Hindi kagaya ng anak mo. Tambay lang. Dahil doon, ay napanganga si Karen. Tahimik lang siyang lumayo, habang si Rosenda ay naglakad pa uwi na para bang isang reyna. Si Alvin naman, ang asawa ni Rosenda, ay hindi sanay sa ganitong ugali ng kanyang misis. Tahimik lamang siyang nag-aayos ng motorsiklo sa gilid ng bahay. Huwag mong masyadong ipagyabang yan, paalala niya. Baka kasi bumalik sa atin. Pero hindi na siya pinatapos pa ni Rosenda. Ikaw talaga, Alvin. Magpasalamat ka na lang at may anak tayong gaya ni Grace. Hindi tulad ng iba riyan. Pahirap lang sa magulang. Kahit hindi sinasabi, ramdam ng buong barangay ang pagyayabang ng pamilya. Sa tuwing may handaan, paniguradong naroon si Rosenda. Dala ang imported na kape o canned goods. Pinaparinggan ng mga taong hindi nakakaangat sa buhay. At sa mga okasyon, siya ang palaging bida. At sa bawat gabi, habang binibilang ni Rosenda ang mga remittance ni Grace, ang kanyang isip ay puno ng pangarap. Bagong bahay, bagong tricycle, at isang sari-sari store para sa kanya. Umpisa pa lamang ito ng buhay ng taong may kaya. Ngunit ang hindi niya alam, ang simula ng kanilang pag-angat ay siya ring simula ng isang mabigat na pagbagsak. Ilang buwan pa lamang ang nakakalipas mula nang makaalis si Grace papuntang abroad. Ngunit tila ba isang buong mundo na ang nagbago sa buhay ng pamilya Beltran. Si Rosenda, na dati-rati simpleng may bahay lamang, ngayon ay hindi na halos makausap ng maayos. Parang palaging may appointment, kahit wala naman talaga. Palaging nakapustura, may kolorete sa labi, at may suot na alahas, na bagamat mumurahin lamang at peke, ay pilit niyang ipinapamukhang imported. Nako, hindi naman ako nagyayabang. Madalas niyang sambit sa mga kapitbahay. Sadyang pinagpala lang talaga kami. Kaya kung inggit ang nararamdaman niyo, wala na akong magagawa dyan, no? Sa harap ng tindahan ni Aling Marites, madalas magtirik ng kilay ang mga nanay habang pinagmamasdan si Rosenda. Minsan,
Nakita nila itong namimili ng imported corned beef at mamahaling gatas na iniinom lamang daw ng mga sosyal sa syudad. Grabe tong si Rosenda, no? Bulong ni Aling Marites kay Karen. Abay, hindi na nga siya marunong mag-English noon. Ngayon kung makaasta kala mo naman may kasamang interpreter. Nako, baka nga bukas kapag inubo lang yan magpapatingin na kaagad sa private hospital. Sabay tawa ni Karen. Samantala, habang naglalakad si Rosenda pa uwi, dala ang plastic bag na may lamang mga pinamili, ay sinadya niyang dumaan sa harapan ng mga kapitbahay. Hay nako, itong pinili ko, galing sa anak ko sa Dubai. Hindi niyo pa ata natitikman to. Imported kasi ang mga to. Sabay sabing parang wala lang. Si Alvin, bagamat naiilang na, ay wala nang nagawa kung hindi pagbigyan ng asawa. Sige Sendang, ayaan na lang kita pero huwag naman tayong makalimot sa mga pinagmulan natin. Aniya ni Alvin, nang minsang nagkakape sila noong umaga. Hoy Alvin, panahon na para matuto kang tumingin sa taas. Hindi na tayo tulad ng dati, no? Anong silbi ng pagpapakahirap ni Grace kung magpapakahamak lang tayo? At doon na nga nagsimulang bumili si Rosenda ng mga bagong gamit sa bahay. Bagong kortina, bagong kalan, at bagong tokador. Pinunturahan pa ang labas ng kanilang bahay na kulay kahel at puti. Kahit hindi talaga sapat ang kinikita ni Grace para sa lahat ng luho, ay ginagapang ito ni Rosenda. Minsan ay nangungutang pa siya sa lending group. At ginagamit niya ang pangalan ng anak niyang si Grace bilang garantiya. Lalo tuloy lumaki ang agwat ng loob ng pamilya Beltran sa kanilang komunidad. Ang mga dati nilang kaibigan ay unti-unti nang umiiwas. Ang mga paanyaya sa mga salo-salo at barangay meeting ay bihira na silang puntahan. At kung pupunta man, laging late at may entrance effect. Walang nakakaligtas sa panlalait ni Rosenda. Mga kabataan na hindi nakapag-aral, mga asawang tambay, at mga tindera sa palengke. Parang hindi niya na alam kung ano ang kahinaunan. Si Grace ang korona ng kanilang pamilya, at dahil dito, akala niya sila na ang harit reyna ng buong barangay. Ngunit sa kabilang panig naman ng bansa, si Grace ay hindi kumakain ng masarap, hindi natutulog ng maayos, at araw-araw ay may takot sa kanyang dibdib. Habang ang ina niya ay pinagyayabang ang kanyang dolyar, siya naman ay unti-unting nalulubog sa isang mapanganib na sitwasyon. Habang patuloy na lumalaki ang yabang ni Rosenda sa barangay San Roque, isang mahinang usap-usapan ang unti-unting sumisigaw sa mga sulok ng palengke at mga umpukan ng kababaihan. Wala pang katiyakan, pero ang bawat bulong ay may bigat. Tila may mabigat na isyong bumabalot kay Grace sa ibang bansa. Alam mo ba, Aling Marites? Sumbong ni Karen kay Aling Marites habang nakapila sa karinderya. May kakilala si Nestor na may kapatid din sa Dubai. Sabi raw, may kaso si Grace. Parang may problema sa papeles o kontrata. Aba talaga? Napamulat si Aling Marites. Di ba alaga si Grace ng agency? Baka naman kismis lang yan. Yun na nga pati yung agency raw, sarado na. Parang fly by night. Ilang kababayan na ang nadali. Naku, sana hindi totoo. Pero si Grace, wala na raw balita sa kanila. Mabilis na kumalat ang balita. Sa umpisa ay mga bulungan lamang sa gilid ng kalsada. Pero nang makarating ito sa tricycle driver na si Mang Bertin, agad na niyang ikinuwento sa lahat ng pasahero. Mula sa karinderya hanggang sa simbahan, tila ba may isang paksa lamang ang buong barangay. Ngunit si Rosenda, wala pa ring pake. Sa katunayan, lalo pang lumakas ang loob nito na ipagsigawan ang tagumpay ng kanyang anak. Nako, puro inggit lang kayo. Sigaw niya minsan habang hinaharap ang ilang mga kabarangay na hindi na nakatiis sa kayabangan niya. Ang anak ko ay nagtatrabaho sa abroad. Hindi tulad ng iba riyan, puro tambay. Bakit wala na daw siyang tawag ha, Sendang? Singit ni Karen. Hindi na mapigilan ang inis. Di pa buwan na, mula nang huli siyang tumawag. Kamusta na raw ba siya? Tanong pa nito. Busy lang ang anak ko, no? Sagot naman ni Rosenda.
Pilit na nilalakasan ng boses. Hindi na gaya ng mga walang ginagawa dyan. Siyempre, dolyar ang hinahabol ng anak ko. Ngunit sa gabi, sa mga sandaling tahimik ang paligid at nakatambad na ang langit sa kanyang bintana, lihim na bumabalik sa isipan ni Rosenda ang tanong, nasaan na nga ba si Chris? Hindi na ito tumatawag tulad ng dati. Wala nang mga padala. Maging ang agency na kinukuha na nila ng serbisyo ay hindi na rin matawagan. Si Albi na siyang tahimik na nagmamasid ay unti-unti nang kinakabahan. Mahal, bungad niya isang gabi. Siguro kailangan na nating alamin ang katotohanan. Ang kung anong totoong nangyayari kay Grace, hindi na ako mapalagay. Ngunit hindi pa rin natitinag si Rosenda. Kung gusto mo, ikaw ang tumawag sa agency. Pero huwag mo akong isali sa mga haka-haka ng mga chismosa riyan. Ang katikasan ng kanyang loob ay bunga ng takot. Ayaw niyang aminin na baka nga may mali. Ayaw niyang mapahiya, hindi lamang sa komunidad, kung hindi higit sa lahat, ay sa kanyang sarili. Samantala, si Grace ay nasa isang madilim at malamig na silid sa isang detention center sa abroad. Humihikbi, yakap-yakap ang lumang rosaryong dala niya mula sa kanilang bahay. Isang hapon, habang naglalabas si Rosenda sa harapan ng kanilang bahay, isang opisyal ng barangay ang lumapit sa kanila, si Kapitana Letty. Kasama ang isang social worker. Merong dalang sobre at seryosong ekspresyon sa mukha. Rosenda, Bungad ni Kapitana. Kailangan namin kayong makausap patungkol kay Grace. Napabitaw sa hawak na tapo si Rosenda. Ha? Bakit po? Anong nangyari sa anak ko? Tahimik na iniabot ni Kapitana ang dokumento. Laman nito ang opisyal na ulat mula sa embahada. Si Grace Beltran ay kasalukuyang nakakulong sa isang detention center sa Middle East. Nahuli siya dahil sa kakulangan ng legal na dokumento at napag-alamang isa pala siya sa mga maraming Pilipinong nabiktima ng isang sindikatong human trafficking na kunwari nag-aalok ng trabaho sa abroad. Hindi totoo to. Sigaw ni Rosenda habang lumuluha, sabay ang sa papel. Anak ko yan. Hindi siya kriminal. Rosenda, sabat naman ng Kapitana. Hindi naman siya kriminal. Siya'y biktima. Pero kailangan ng legal na tulong. At mahaba-habang proseso ito. May posibilidad na makauwi siya kung maayos natin kaagad ang mga papeles. Pero kakailanganin ng malaking halaga. Si Alvin ay napaupo sa bangketa. Halos manghina sa narinig. Si Rosenda, na dati-rating malakas ang loob at palaban, ngayon ay takot na takot. Hindi niya alam kung papaanong haharapin ang buong barangay, lalo na't mabilis kumalat ang balita. Kinagabihan, tila sumabog ang bomba sa buong barangay. Mula sa kanto hanggang sa palengke, lahat ay iisa ang usapan. Naku, nakulong daw si Grace. Hindi pala totoong legal ang trabaho niya. Sabi na nga pa eh, masyado kasing mayabang yung nanay. Ang mga dati niyang iniinsulto, katulad na lamang ni Karen, Aling Marites, pati na rin si Mang Berting, ngayon ay may halong galit at tuwa sa kanilang mga mata. Hindi dahil sila ay masaya sa sinapit ni Grace, kung hindi dahil sa wakas, ang kayabangan ni Rosenda ay nagbunga ng kahihiyan. Kinabukasan, hindi na lumabas pa ng bahay si Rosenda. Ang mga kortina sa kanilang bintana ay nakatakip ng buong araw. Ang mga pinagyayabang niyang kortina, upuang bago at imported na pagkain ay tila na wala ang kinang. Alvin, anong gagawin natin? Mahinang tanong niya sa asawa habang nakaupo sa gilid ng kama. Wala tayong ipon at wala nang trabaho si Grace. Tahimik lamang si Alvin. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may gumuguhong pangarap. Ang inaakalang tagumpay ng kanilang pamilya ay isa palang bangungot na dahan-dahang sumisira sa kanilang pagkatao. Dito unang naramdaman ni Rosenda ang bigat ng kahihiyan. Hindi lamang dahil sa pagkakakulong ng anak niya, kung hindi dahil sa alaala ng lahat ng pagmamaliit na ginawa niya sa ibang tao. Ngayon ay siya na ang pinagtatawanan. Isa ay walang kumakatok sa kanilang pinto. Ang inaakalang pag-angat ay naging mitya ng kanilang pagbagsak. Mula nang kumalat ang balita patungkol sa pagkakakulong ni Grace, bigla na lamang naglaho ang dating kinang ng bahay ng mga Beltran.
Ang dati palaging may bukas na radyo at tawanan sa bakuran, ngayon ay tahimik na tila libingan. Si Rosenda, na dating araw-araw na nasa tindahan o kalsada para ipagsigawan ng tagumpay ng anak, ay hindi na muling nasilayan ng mga kapitbahay. Lahat ay nagtanong-tanong, pero walang lumapit. Hindi dahil sa walang pakialam, kung hindi dahil sa sugat na iniwan ng kayabangan na Rosenda. Kahit si Karen na dating malapit sa kanya, napailing na lamang. Kung sana'y naging mapagpakumbaba siya, kahit kakaunti lamang, baka merong tumulong sa kanila ngayon. Samantala, si Alvin ay nag-umpisa ng bumalik sa dati niyang kinagisnan, ang pamamasada ng tricycle. Wala na silang inaasahang remittance. Wala na ring padalang groceries o pera mula kay Grace. At ang mas masakit pa, kailangan nilang humingi ng tulong para sa legal na proseso ng pagpapauwi sa anak. Ngunit saan nga ba sila kukuha ng halos 100,000 piso? Mahal, pakiusap ni Alvin habang sila'y nag-uusap isang gabi. Baka pwede tayong magbenta ng ilan sa mga bagong gamit. Katulad na lamang ng rep, yung bagong sopa, pati na rin yung aircon na pinilit mong ipakabit. Tahimik lamang si Rosenda. Tila unti-unting lumulunok ng pride. Tumingin siya sa paligid ng kanilang sala. Sa mga bagay na minsang ipinagyabang niya. Mga bagay na simbolo ng kanilang tagumpay. Ngunit ngayon, ay parang wala ng silbi. Sa halip na saya, tanging hiya at pangihinayang ang hatid. Isang araw, lakas loob siyang lumapit sa opisina ng munisipyo. Suot ang simpleng damit. Nakayuko at halatang pagod. Ma'am, pakiusap niya sa opisyal na social worker. Kung pwede lang po sana kaming makahingi ng tulong para sa kaso ng anak ko. Doon lang unang nakita ng taong bayan ng pagbagsak ng dating reyna ng barangay. Wala na ang kolorete. Wala na ang tapang sa salita. Si Rosenda, na minsang pinandidirihan ng ilan dahil sa sobrang kayabangan, ngayon ay isa na lamang inang namamalimos ng konting pag-asa. Ngunit ang tulong ay hindi madaling dumating. Kailangan ng mga papeles, legal na bayarin, at higit sa lahat ay mahabang pasensya. Sa mga araw na walang makain, si Rosenda ay napilitan ng maglabas sa ilang kapitbahay. Isang bagay na noon ay kinamumuhian niya. Hindi ako katulong, no? Aniya noon. Pero ngayon, siya mismo ang kumakatok para mag-alok ng serbisyo. Ang dating kaibigan niyang si Aling Marites ang una ring tumanggap sa kanya. Tahimik lang ito ngunit hindi nagtanong. Sa tuwing lilinisin ni Rosenda ang kanilang bakuran, parang inuunti-unti niyang binubura ang kanyang dating kasalanan. Si Grace, sa kabilang banda, ay patuloy na umaasa sa awa ng batas at tulong mula sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, siya ang pinakaunang natuto na ang mundo ay hindi palaging patas at hindi lahat ng oportunidad ay ligtas. At sa Barangay San Roque, ang pangalan ng pamilyang minsang ipinamukha sa lahat ay ngayon binigkas ng may awa. Higit sa lahat ay isang paalala sa lahat kung papaanong bumagsak ang isang mayabang na tao. Lumipas ang mga linggo at ang dating marangyang pamilya Beltran ay ngayon baon sa utang at sobrang desperasyon. Ang bahay nila na minsang pininturahan ng maliwanag na kahilat puti ay unti-unti nang kumupas. Natuklap na ang pintura at ang dating malakas na tawa mula sa loob ay napalitan ng malalalim na buntong hininga. Araw-araw, muling nagbabalik si Alvin sa kalsada bilang tricycle driver. Hindi niya alintana ang init, ulan, o kahit papagod. Sa bawat biyahe, iniipon niya ang kaunting kita para sa abogado nitong si Grace. Samantala, si Rosenda ay palaging nakaalalay sa kanyang asawa, ngunit hindi na sa dati niyang paraan. Hindi na siya inuutusan, kung hindi siya na ngayon ang nagsusumiksik sa mga bahay para maglaba, magplansya, at kahit mag-alaga ng bata. Ang kanyang mga kamay, na dating iniingatan para sa pagyabang ng alahas, ngayon ay namumula at magasbang sa sobrang trabaho. Sendang, ikaw ba yan? Tanong ni Aling Lorna isang araw habang naglalabas si Rosenda sa gripo ng barangay. Oo, ako to. Huwag kang mag-alala, hindi ako multo. Sagot niya. Pilit nang umiti kahit may luha sa gilid ng kanyang mga mata.
Hindi na siya ang matapobreng Rosenda na ayaw mahawakan ng sarili sa putik. Natuto siyang bumaba sa lupa, hindi dahil sa gusto niya, kung hindi dahil sa wala na siyang mapagpilian. At sa bawat patak ng pawis, unti-unti niyang naiintindihan ng mga taong dating minamaliit niya. Ang mga dating kinukutya niya na sina Karen, Aling Marites at kahit mga tambay na si Nestor ay naging saksi sa kung papaanong binura ng tadhana ang dating kayabangan ni Rosenda. Ngunit sa halip na insultuin siya, pinanood lamang siya ng tahimik. Marahil ay umaasang totoo ang kanyang pagbabagong loob. Habang abala sila sa pagbangon, si Grace ay patuloy na nakikipaglaban sa abroad. Salamat sa ilang NGO at volunteers mula sa embahada. May maliit na pag-asa na siyang makalaya. Ngunit hindi ito agad-agad. Kailangan pa ng maraming dokumento, testigo, at pati na rin bayarin. Ang kanyang pananampalataya lamang at ang balitang gumagawa ng paraan ng kanyang pamilya, ang kanyang pinanghahawakan. Isang araw, dumating ang sulat mula sa embahada. May petsa na ang preliminary hearing ng kaso ni Grace. Ito ang simula ng tunay na pag-asa. Ngunit may kailangan pa silang bayarang malaki para sa abogado sa susunod na buwan. Pagka-uwi ni Alvin galing pasada, hawak niya ang sulat habang nakaupo sa harap ng bahay. Sendang, malapit na. Konting-konti na lang. Tumango si Rosenda, ngunit hindi na siya umiti tulad ng dati. Sa halip, ipinaling niya ang paningin sa langit, sabay bulong. Panginoon, maraming salamat po at patawad po sa lahat ng kayabangan ko. Tulungan mo kaming bumangon, hindi para ipagyabang, kung hindi para itama ang lahat. At ilang buwan nga ang lumipas. Sa tulong ng patuloy na sakripisyo ni Alvin at ni Rosenda, unti-unti silang nakaipon ng halagang kailangan upang maproseso ang legal na dokumento para sa pagpapalaya kay Grace. Hindi madali. Marami ng gabi at araw na nilaan para sa pagtitipid. Kanin at asin lamang ang kanilang madalas na pagkain. At kahit merienda, ay hindi na kayang bilhin. Ngunit sa bawat pagtitiis, ang hangarin na maibalik ang anak ay lalong pinatibay. Isang araw ng Agosto, dumating ang tawag mula sa embahada. Sa wakas ay pinalaya na si Grace matapos ang mahabang proseso at pakikipag-ugnayan sa mga otoridad, kasama ng iba pang biktima ng illegal recruitment. Siya ay inihatid sa isang shelter at inihanda para sa repatriation pabalik ng Pilipinas. Nang mabalitaan ito ni Rosenda, hindi niya napigilang mapaluha. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, lumabas siyang muli ng bahay, ngunit hindi upang magyabang, kung hindi upang humiling ng tulong sa simbahan. Pinuntahan niya si Sister Emily, ang madre ng parokya. Sister, may hinayang sabi. Hindi ko alam kung anong mukha pa ang iharap ko sa mga tao, pero ako'y lumulod na ngayon sa harapan ng Diyos. Tulungan niyo po akong salubungin ng anak ko. At tumulong nga ang simbahan, isang grupo ng kababaihan, kabilang ang ilan sa mga dati niyang kasamaan ng loob, ang nagboluntaryo para mag-ambag ng pamasahe at pagkain sa pag-uwi ni Grace. Dumating ang araw ng pagbabalik. Sa terminal ng lungsod, doon nagtipon ang pamilya Beltran, kasama nila si Karen, Aling Marites at ilan pang mga kabarangay, na tahimik ngunit presenteng nakikiisa. Bumaba si Grace. Napakapayat, maputla, at may bakas ng pagod sa muka. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Nagniningning sa pag-asa. Agad siyang sinalubong ni Rosenda at Alvin. Walang sali-salita, tanging yakap ang bumalot sa kanilang tatlo. Ang dating matapang na ina, ngayon ay higping-higping humingi ng tawad. Anak, patawad, hindi ko alam. Pulong ni Rosenda. Ma, sagot ni Grace. Huwag na tayong tumingin sa nakaraan. Ang mahalaga po ay buhay pa rin po tayo. Sa kanilang pagbabalik sa barangay, walang engrading salubong, walang karatola o palakpakan, ngunit sapat na ang mga tahimik na titig, ang mga simpleng tango ng mga kapitbahay, at ang pagbukas ng pinto ng mga dati nilang nilain. Patunay talaga na may puwang pa para sa pagbabago. Nagdesisyon si Grace na wag na munang magtrabaho sa ibang bansa. Sa halip,
Nagsimula siyang maglako ng lutong ulam kasama si Rosenda sa palengke. Si Alvin ay patuloy pa ring namamasada. Ngunit ngayon ay may kliyente na ring mga estudyante at matatanda na dati iniiwasan sila. Hindi naging madali ang pagbangon, pero ang bawat hakbang ay totoo. Unti-unti, ibinalik ng pamilya Beltran ang kanilang dangal. Hindi sa pamamagitan ng yaman, kung hindi sa pagtanggap ng pagkakamali at pagbabago ng puso. Sa paglipas ng panahon, tuluyang nagbago ang takbo ng buhay ng pamilya Beltran. Mula sa tahanang minsang naging pugad ng kayabangan, ngayon ay isa ng payak na tahanan ng pagninilay, pagtutulungan at tunay na pagbabago. Araw-araw ay maagang gumigising si Rosenda upang magluto ng mga ulam na ibinebenta nila Grace sa palengke. Kapag minsan ay walang natitirang paninda, natutuwa pa rin sila, hindi dahil sa kita, kung hindi dahil sa bawat taong bumibili sa kanila. Ramdam nila ang unti-unting pagbabalik ng respeto ng komunidad. Si Grace, bagamat may kirot pa rin sa kanyang mga alaala sa abroad, ay hindi na nagpakulong sa pait. Sa halip ay ginamit niya ang karanasan bilang aral. Nagsimulang tumulong si Grace sa mga barangay para sa mga kabataang nagnanais na magtrabaho sa ibang bansa. Ibinahagi niya ang kanyang mga pinagdaanan at tapat niyang sinabi, Hindi lahat ng oportunidad ay ligtas, kaya't mag-ingat kayo. Magtanong kayo, huwag magmadali kaagad sa mga pagkakataong walang kasiguraduhan. Marami ang humanga sa kanya, lalo na't hindi niya ikinubli ang kahirapang pinagdaanan. At si Rosenda, ang dating palaban at mapanlait, ay natutong tumanggap ng puna sa tuwing may taong bumabalik ng tanong gaya ng, Kayo ba yung nakulong ang anak sa abroad? Buong tapang at kababaang loob niya itong sinasagot. Oo. At dahil doon ay natuto kami kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi ang yabang, hindi ang imported na produkto, kung hindi ang pamilya, dangal at kabutihang loob. Minsan habang nagwawalis si Rosenda sa harap ng bahay, nilapitan siya ni Karen. Hindi na ito mayabang ang tono, kung hindi puno na ng sinseridad. Sandang, natutuwa ako sa iyo ngayon. Alam kong hindi madali ang pinagdaanan nyo, pero saludo ako sa iyo sa pagbabago mo. Napangiti si Rosenda. May luha sa mga mata. Salamat, Karen. Huli kong natutunan na ang tunay na pag-angat ay hindi nasusukat sa padala o sa branded na mga gamit, kung hindi sa kung papaano mong itama ang mga maling pagkatao at kung papaano mong matututunang humingi ng tawad sa mga taong nasaktan mo. Sa sumunod na buwan, naging aktibo si Rosenda sa mga proyekto ng barangay. Minsan ay tumutulong sa paglilinis, minsan sa feeding program. Hindi na siya ang dating reyna, pero mas mahalaga, siya na ngayon ang halimbawang may tunay na pagbangon. At si Alvin, tahimik man sa kanyang papel, ay naging haligi ng lakas ng kanyang pamilya. Sa bawat pasada ng kanyang tricycle, dala niya ang aral na ang tunay na tagumpay ay hindi sa ingay ng kwento, kung hindi sa katahimikan ng pagbangon mula sa pagkakamali. Sa uli, ang buong barangay ng San Roque ay may natutunan mula sa pamilyang Beltran na ang kayabangan ay merong hangganan at ang pagpapakumbaba ay walang kapalit na kahigdan. Sa halip, ito ay daan sa paghilo, pagtanggap at pag-asang muling makabangon. Makalipas ang 2 taon, muling nagkaroon ng pagtitipon sa barangay. Dito itinanghal si Grace bilang isa sa mga volunteer na tumulong sa mga kabataang nais na mag-abroad. Ang dating ipinagmamayabang ng kanyang ina, ngayon ay naging tunay na inspirasyon. At si Rosenda, habang tahimik na nakaupo sa likod, ay pinagmamasdan ng anak na may ngiti sa kanyang labi. Hindi na dahil sa kayamanan, kung hindi dahil sa karunungang natutunan mula sa pagkakamali. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong aral ang inyong napulot? At ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. I-like and share nyo na rin ang ating video para mapanood din ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button
para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.